Ito talaga ang paboritong request sa mga bata kapag may handaan o birthday man. Tara, samahan niyo kung magluto nito. So naglagay lang tayo ng tubig, papainitin natin ito. At lulutuin natin ang ating spaghetti pasta. Takpan lang natin ito and wait until kumulo. And while waiting, maghiwa muna tayo ng mga spices. So ito na mga spices natin gagamitin. Red onion, garlic, at saka atsal. After a few minutes, ito na kumulo na ang tubig, ilagay na natin ang ating pasta. Cook according sa packaging. Naglagay lang tayo dito ng asin. Niluto natin ito hanggang sa maging al dente ito. After a few minutes, luto na ang ating spaghetti pasta. At para mas tapang cooking time, ayan, hinugasan natin yan ng tubig. I-drain lang natin at iset aside. Sa ating kawali, naglagay tayo ng butter. Yung katamtamang dami lamang. Ipapamelt lang natin ito. Mag-add tayo dito ng oil para hindi masunog ang butter natin. Dito gigisahin natin ang mga spices. Ilan natin ginisa ang ating hiniwa na garlic. Pagkatapos ang ating red onion. Gisahin until na maging translucent at i-add na natin ang atsal. At para mag-infuse ang flavor ng mga spices natin at para mas maging magbango ito habang ginigisa natin, nag-add tayo dito ng paminta or ground pepper. At this time, mas lang pumango ang mga spices natin. I-add na natin dito ang ating hiniwa na hotdog. Any kind of brand pwede gamitin, but sa akin Pure Foods ang aking ginamit. Nag-add tayo dito ng Spanish sardines. Hindi tayo dito gagamit ng karne. Isahin lang natin ito hanggang sa madurog ang sardinas natin. At para mas maging mapa-healthy pa, mag-add tayo dito ng grated carrots. Nag-add tayo dito ng paminta or ground pepper. Pagkatapos paghaluin lang natin at gisahin natin ng konti. Nag-add tayo dito ng rock salt. Tansyan nyo lang kung gaano kadami nyong ilagay. At ayan, ginisa na natin hanggang sa magpuli combine ang lahat ng mga ingredients nito. Mas mainam talaga na mag-add tayo ng gulay sa ating spaghetti para mas makakain naman ng gulay mga bata. Nag-add tayo dito ng spaghetti sauce. Mga around 1 kilo po ang ating ginamit. At para mas lalong creamy, gumamit ako dito ng evaporated milk. Gamitan sa Filipino-style spaghetti, gumamit tayo ng condensed milk. Sa akin, evaporated milk lang kasi ayaw kong mas matamis. Sauce natin, ayan. Hinalo lang natin ito para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. At nagdagdag tayo dito ng kunting tubig. Sliced cheese, sliced sweet basil, fresh po ang ating ginamit kasi meron tayong tanim. Mas masarap at mas maging mabango ito. Paghaluin lang natin. Siyempre, tikman natin para ma-adjust natin ang taste according sa ating panlasa. Pwede kayong mag-add dito ng seasoning na nakasanayan nyo or pork cubes. Ako, mas gusto ko sa spaghetti yung hindi siya masyadong matamis. Yung sakto lang bang lasa, creamy, at malinamnam. Natin na kumulo ang ating sauce at pwede natin i-add ang ating nalutong pasta. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-fully coat ang pasta ng sauce natin. Budburan ng sweet basil, fresh sweet basil sa ibabaw. Para mas maging mabango at healthy din ito. Ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na creamy tuna spaghetti. Mas lalong pinasarap at pinakreamy pa ito sa cheese na nilagay natin. Mas madaming cheese, mas masarap. Kunting trivia naman, ang spaghetti pala nag-originate sa Sicily, Italy noong 12th century. Spaghetti means spago, which means strings, mahaba. At bakit kaya naging sweet ang spaghetti natin? Dahil daw ito ng kalimitan ng sauce na ginagamit natin are made of banana. Dahil din ang mga Pinoy mahilig sa matatamis. Kaya nag-evolve ang taste nito according sa ating panlasa. So ito na, ready to serve ng ating napakasarap na creamy tuna spaghetti. Yan lang po, salamat sa panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe.